Sana nawa po ikinaisang naging maliwanag ng pag-aaral natin. Ito po ay huli tuturo po sa dakong ito at kami po ay nagkausap ng kapatid na, no? Yung kapatid na Jason at yung kapatid na Gemma. Ito po ang magiging ulit pagtuturo po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaroon po niyo sa akin. At sana po ay maging matatag po tayo sa ating pananampalataya at matatag po tayo sa lahat ng Asia. Sapagkat dumating na po yung sinabi po kay Sister Jessie na may isang malaking problema. Ito po yun. At meron pa po isang papasok. At yun po ang ating maging matatag po sa ating pananampalataya ang paglilingkod natin tuwing unang araw ng San Linggo ay hindi po ang kabuuan ng ating pagsamba sa Diyos, kundi ito po ay isang bahagi lamang ng ating paglilingkod. Ang paglilingkod po natin sa Diyos ay 24/7. Di lamang po at maraming po salamat. Bago tayo lumako sa pagpuputol-putulan ng tinapay at pagpuputol sa saro, bilang pag-alala sa pagkamatay at pagkamuhay ng ating Panginoon, tayo po ay mahawit. Break thou the bread of life. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. Ready? Sing. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, within the sacred cage, I sing the Lord, my spirit asks for thee only living word. Bless thou the truth, dear Lord, to me, to me. As thou didst bless the bread by then shall all bondage cease, all cares fall, and I shall find my peace, my all in Lord. Muli ay dumako tayo sa sentro ng ating pananambahan. Muli ko po sa sariwanin sinabi ng Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin.
sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom na hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Magsitayo po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tuloy po ang bawat sa amin ay patuloy na nagpapakumbabang lumalapit sa iyong paanan sa oras po na ito, upang patuloy magpasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na nagmumula po sa iyo, Diyos. Hawak na yung mga lingkod, O Diyos, ang katas ng ubas at ang tinapay na walang libadura na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Ang aming dalangin, O Diyos, ay patuloy mong masbasan at pagpalain ng mga bagay na ito na siyang sisilbing kalakasan ng aming mga pagkataong loob. At nawa, bago namin tanggapin ang mga bagay na ito, ay pagkaloob mo ang kapayapaan ng aming isipan at ganoon din ang kapatawaran ng aming kasalanan, O Diyos, upang kami po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga bagay po na ito. Humihingi kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakamali sa iyo, O Diyos. Nawa kami iyong patawaran. Ang lahat ng ito ay aming tinataas, dinadalangin, hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus na Panginoong Tagapagligtas. Amen. Dumako po tayo sa ambagan para sa mga banal. At hindi po ang babasa sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Nagawin po sinasabi. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat sa inyo ay magbukod ng magsimpan ayon sa kanyang ginagawa upang huwag nang gumawa ng mga bagang sa pagpalit. Awitin po natin yung count your blessings. When upon life's billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life's billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Cover many blessings named one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you till your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po natin manalangin. Huwag mong banal ng kapangyarihan sa lahat, kundi po ay ipapasalamat kami ng lubos sa mga biyaya at mga pagpapala na walang sawang pinagkakalog mo sa bawat isa. Maraming salamat sa kalakasan ng buhay, sa mga trabaho at mga pinagkakitaan ng bawat isa sa amin. Dinadalangin namin, Ama, na huwag mo kami pagkukulangin sa lahat ng mga bagay na aming kailangan na pisikal at patuloy mo kami ingatan sa kaming dapat umaroon.
Dalangin namin Panginoon Diyos ang masalap nito na patuloy ng pinagkakaloob ay pasulong basbasan at nawa magamit sa pagpapalaganap ng iglesia nito at ganoon din makatulong kami sa ibang mga kapatid na nangangailangan. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat at dinadalangin sa tamang pangalan ni Jesus ng Panginoon. Amen.